Kinuha ng anak kong babae ang villa ko at ibinigay ito sa pamilya ng asawa niya. Sabay sabing, akin na to ngayon. Bawal ka nang pumasok dito. Ngumiti ako at tumango, itinatago ang galit ko. Pero noong dumating sila para tumira, naghanda ko ng sorpresa na hindi nila malilimutan kailanman. Nagulat silang lahat sa nakita nila. Ang pagtataksil ay naging paghihiganti kung saan ang katarungan ay dumating mula sa hindi inaasahang direksyon. Binabago ang lahat magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe naman po ang channel at i-comment kung saan kayo nanonood. Isinara ko ng malakas ang pinto ng kotse at kinuha ang weekend bag ko. Iniisip ko na ang mga tahimik na oras sa tabing lawa. 3 araw ng kapayapaan sa villa ko. Eksakto ang kailangan ko pagkatapos ng nakakapagod na linggo sa pag-aasikaso ng mga property sa Maynila. Sulit ang 2 oras na biyahe mula sa syudad para lang makitang muli ang malinaw na tubig ng lawa ng Tagaytay. Pero may mali. 2 tao na nakaputing bathrobe ang nakatayo sa private terrace ko. May hawak na mainit na kape. Ang anak kong si Carla, nakasandal sa railing, hinahaplos ng hapon na araw ang mahaba niyang buhok. Sa likod niya, ang asawa niyang si Peping. Hindi mapakali nang makita ako. Anong klaseng biro to? Bulong ko. Nahulog ang bag ko sa biglang pamamanhid ng mga daliri. Tumuwid si Carla, tumigas ang mukha. Ekspresyong hindi ko pa nakikita kahit noong pinakamatigas niya noong teenager pa siya. Pa, hindi ka pwede rito. Sigaw niya, matalas ang boses na parang basag na salamin. Magro-romantic weekend kami ni Peping. Napakurap ako. Sigurado akong nagkamali ako ng dinig. Villa ko to. Nasa pangalan ko ang titulo. Binili ko gamit ang pinaghirapan ko sa pagdatayo ng kalahati ng mga commercial building sa Makati. Si Elena at ako ang pumili ng bawat tiles, gripo, muebles. Carla, villa ko to. Simula ko. Naputol ang boses ko sa katatawanan ng sitwasyon. Wala akong pakialam. Ibinaba niya ang tasa ng malakas. Nauna kami, alis kayo. May binulong si Peping na hindi ko narinig. Pero pinandilatan lang siya ni Carla. Medyo bumuka ang bathrobe niya. Hinila niya ng galit. Anak, 2 oras akong nag-drive. Sabi ko, humakbang palapit sa pinto. Gusto ko lang mag-weekend. Umalis ka nga rito at huwag mo kaming guluhin. Sigaw ni Carla. Nakakasagabal ka lang naman. Parang sinuntok ako sa dibdib. Nakakasagabal. Ari ko to. Retreat ko to. Dito kami ni Elena naglano magtanda. Dito ako lumalapit para maramdaman siya. Nakatayo ako roon, bag sa paanan. Nakatitig sa nag-isang anak ko, habang galit na galit siyang nakatitig sa akin mula sa terrace ng sarili kong bahay. Si Peping, nakatingin sa kung saan-saan. Namumula ang mukha sa ilalim ng kwelyo ng bathrobe. 28 anyos na si Carla, at inuutusan na ako palayo sa sarili kong property, na parang hindi ako welcome na estranghero. Ang batang umakyat noon sa kandungan ko para magpabasa ng kwento bago matulog. Ang tumawag sa akin na, Papa, hanggang 16 na anyos, ang umiyak sa bisig ko sa libing ng nanay niya. Narinig ko sa alaala ang boses ni Elena. Magtiis ka muna sa kanya, Freddy. Nahihirapan pa siyang tanggapin ang pagkawala ko. Bigyan mo ng panahon. 3 taon. Binigyan ko siya ng 3 taon ng pasensya. Pag-unawa, pagbibigay sa bawat hiling. At ganito ang kapalit. Sige, narinig kong sinabi ko, mapait ang lasa ng salita. Sige, alis na ako. Yumuko ako para pulutin ang bag. Bumagal ang mga tuhod ko. 62 anyos na ako. At itinuring ako ng sarili kong anak na basura. Mabuti, sigaw ni Carla. Sa susunod, tumawag ka muna. Sa susunod, tumawag muna para gamitin ang sarili kong bahay. Naglakad ako pabalik ng kotse nang nanginginig ang mga binti. Parang umuurong mula sa digmaan na hindi ko alam na nakipaglaban ako. Sa likod ko, narinig ko ang mas malambot na boses ni Carla. Kinakausap si Peping tungkol sa dinner plans nila. Bumuhay ang makina ng maayos, German engineering, laging maasahan, hindi tulad ng pamilya, apparently. Lumabas ako ng driveway. Mahigpit ang hawak ko sa manibela hanggang pumuti ang mga knuckles ko. Sa rearview mirror, nakita ko sina Carla at Peping. Bumabalik na sa upuan sa terrace. Parang wala na akong saysay sa kanila. Itinaas ni Carla ang tasa ng kape niya na parang toast, o paalam na. Mahaba at walang laman ang daan pabalik ng Maynila. Uwi akong talunan, nakayuko, gaya ng kinatatakutan ni Elena. Gaya ng palagi kong ginagawa. Lunes ng gabi, nakaupo ako sa studio ko. May malamig na kape at natirang hapunan na mag-isa. 3 araw na mula noong Biyernes na pag-alimura sa villa. Sabado, napipisa ako sa bawat ring ng telepono. Umaasang tatawag si Carla para magpaliwanag. Linggo,
Napagtanto kong palagi akong mabilis sumuko. Biglang tumunog ang telepono. Walang init ang boses ni Carla. Malamig, parang negosyo. Pakinggan mo ng mabuti. Napagdesisyunan na namin ni Peping. Ibibigay na namin ang villa sa magulang niya. Natigilan ang tasa ko sa kalahati ng bibig. Ano, Carla? Ano ang ibig mong sabihin? Kay Tito Carlo at Tita Margarita na to ngayon. Bawal ka nang pumasok doon. Parang mga bato sa tahimik na tubig ang mga salita niya. Tumayo ako sa upuan. Carla, nababaliw ka na ba? Hindi mo pwede kunin ang ari-arian ko. Kaya ko at gagawin ko. Matulis ang boses niya. Hindi mo naman gaanong ginagamit. At talagang kailangan nila ng maayos na bahay. 30 taon ng 12 oras na trabaho sa construction business ko ang bumalik sa isip ko. Bawat permit, bawat kliyenteng mahirap, bawat sakripisyo namin ni Elena para ma-afford ang dream house sa Tagaytay. Villa ko to. Sumabog ang salita ko ng malakas. 30 taon akong nagtrabaho para mabili yan. Walang katatawanan ang tawa ni Carla. Sobrang selfish mo talaga. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, para sa'yo mula nung mamatay si Mama. May sumabog sa loob ko. Lahat ng ginawa nyo para sa akin. Tumaas din ang boses ko. Ako ang nagbayad ng kasal nyo, kotse mo, tuition, down payment ng kondo nyo. Ganyan talaga ang magulang. Putol niya. Matanda ka na at mag-isa. Para saan mo pa kailangan ang malaking villa? Matanda at mag-isa. Parang sinampal ako, pero sa halip na matumba, may tumigas sa dibdib ko. Ang mahinang boses ni Elena sa alaala tungkol sa pasensya. Pero hindi pa niya naririnig ang anak niyang nagsasalita ng ganitong kalupit. Magulang ni Peping yan, Carla. Mga estranghero sa akin. Pamilya na sila, at hindi katulad mo, matutuwa sila sa matatanggap nila. Higpit na higpit ang hawak ko sa telepono hanggang pumuti ang knuckles. Hindi. Katahimikan. Narinig ko ang gulat niya sa kabilang linya. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi, Carla. Hindi pwede. Hindi mo ako pwede tanggihan. Sayang lang sa'yo ang villa na yan. Sa wakas, nabasag ang composure niya. Nahihirapan sa pera ang magulang ni Peping. Ikaw naman hoard ng property na bihira mo namang puntahan. Nakakapaso ang irony. Mas madalas na ako roon mula nung mamatay si Elena. Hinintay ko ang ginhawa sa lugar na pinakamasaya kami. Alam na alam yan ni Carla. Maghanap sila ng sarili nilang bahay. Sabi ko, gulat ako sa tindig ng boses ko. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-selfish. Tumataas ng boses ni Carla. Ihihiya ka ni Mama. Lampas na sa linya yan. Hindi kailanman susuportahan ni Elena ang pagnanakaw na to. Ang paggamit sa pagmamahal ng asawang nalulungkot sa anak niya. Ika nga ni Mama, kahiya-hiya ang ginagawa mo ngayon. Tahimik kong sabi. Narinig ko ang hininga niya. Paano mo nasabi yan? Binabaan ko ang telepono. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, binabaan ko ng telepono ang anak ko. Tahimik ang telepono sa kandungan ko habang bumibilat ang dibdib ko. Sa labas, humuhuni ang trapiko sa Maynila. Pero sa studio ko, nagbago na ang lahat. Tumunog ulit agad. Pangalan ni Carla. Pinatay ko. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa leather chair hanggang madaling araw. Paulit-ulit ang mga salita ni Carla. Iba na ang katahimikan sa studio ko. Hindi na payapa, puno ng posibilidad. Sa umaga, may nagbago sa akin. Martes ng umaga, dumating ang kaliwanagan kasabay ng araw. Nagkape ako, binuksan ang laptop, at nagsimulang mag-research ng batas sa ari-arian nang may disiplinang nagtayo ng construction empire ko. Mga batas sa Pilipinas tungkol sa titulo, transfer, dokumento, mga bagay na natutunan ko noon pero hindi ko akalain na gagamitin laban sa sarili kong anak. Bumubuhay ang telepono ng text buong araw. Siyempre si Carla. Pa, kailangan nating mag-usap tungkol kahapon. Tapos, huwag kang magmatigas. Sa wakas, darating ang magulang ni Peping sa villa this weekend. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Miyerkules ng umaga, nag-drive ako sa opisina ng abogado ko sa Makati. Si Ate Marcos Tan ang humahawak ng negosyo ko sa loob ng 15 taon. Matatalas ang isip pero magalang. May tanawin na Manila by ang opisina niya. Freddy, tumayo siya, nakipag-shake hands. Ano ang may tutulong ko? Umupo ako sa pamilyar na client chair. Kailangan ko ng property protection. Tumaas ang kilay niya, pero nanatiling profesional. Commercial o residential? Residential. Ang villa sa Tagaytay. Pumili ako ng mga salita. May nagtatangkang kunin na hindi nila karapatan. Pamilya. Parang diagnosis ang tanong niya. Seryoso na ang mukha ni Marcos. Komplikado yan kapag pamilya.
Ano ang options ko? Maami. Lumabas ang legal pad niya. Una, siguraduhin natin na hindi mapipilayan ang titulo mo. Pangalawa, magdagdag ng proteksyon. Trust, corporation, kahit ano. Gaano kabilis? Depende. Basic, ilang araw. Mas malalim, 2 hanggang 3 linggo. Naalala ko ang text ni Carla. Darating sila this weekend. Wala akong ganong katagalan. Nag-isip si Marcos. Kung may nagtatangkang palisin ka sa sarili mong bahay, simulan na natin ngayon. Kailangan ko lahat ng deed, transfer papers bukas. Magagawa ko. At Freddy, ay document mo lahat, usapan, banta, panggigipit. Banta, panggigipit. Legal terms na para sa ginawa sa akin ng anak ko. Habang bumababa ang elevator, pakiramdam ko iniwan ko na ang dating buhay. Sa lobby, nakita ko ang sarili ko sa salamin. 62 anyos na pero may bagong tingin sa mata. Determinasyon. Tumunog ang cellphone ko. Si Carla ulit. Sinagot ko. Sa wakas. Matulis na ang boses niya. Kailangan nating tapusin tong kalokohan mo. Ang kalokohan lang, kalmado kong sabi, ay ang paniniwala mong pwede mong kunin ang ari-arian ko. Kunin. Paano mo nasabi yan? Ano ang tawag mo sa pagkuha ng bahay ng iba nang walang pahintulot? Matagal siyang natigilan. Talagang nahihirapan sina Tito Carlo at Tita Margarita. Nawalan ng trabaho si Tita noong nakaraang buwan. Halos hindi na sapat ang pensyon ni Tito. Klasik na pamamaraan. Paghingi ng awa kapag hindi na gumana ang utos. Kawawa naman, pero hindi ibig sabihin nun may karapatan sila sa villa ko. Pwede ka namang magmalasakit. Gaya ng malasakit na ipinakita mo noong Biyernes sa villa ko. Ulit siyang natigilan. Nagulat lang kami nang makita ka roon, sa sarili mong property. Dapat tumawag ka muna. Nakakabaliw ang logic. Carla, hindi ko ibibigay ang villa ko kanino manan. Final na yan. Sage. Parang latigo ang boses niya. Pero darating pa rin sina Tito at Tita this Saturday. Nakapag-ayos na sila ng biyahe. Binabaan niya ang telepono. Nakatayo ako sa parking. Hawak pa rin ang telepono sa tainga. Nakikinig sa dial tone. Sa itaas ko, walang hanggang asul ang langit ng Maynila. Paehong langit na nakasaksi sa pagdatayo ko ng lahat ng ari-arian ko sa loob ng 30 taon ng tapat na trabaho. 4 na araw na lang hanggang Sabado. Ang dial tone ay tumigil na sa pag-home. Pero nakatayo pa rin ako sa leather chair ko. Nakadikit pa ang telepono sa tainga ko. Parang kaulit-ulit na tumutunog sa utak ko ang mga salita ni Carla. Darating pa rin sina Tito at Tita sa Sabado. Titingnan nila ang villa na para bang akin na nila to. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono at inilagay sa tabi ng malamig ng kape. Matagal nang malamig ang kape. May manipis ng balat sa ibabaw. Sa labas, naririnig ko pa rin ang ingay ng trapiko sa Maynila. Pero sa loob ng studio ko, parang iba na ang lahat. Gaano katagal na ba nangyayari to? Kailan ba talaga ako tumigil na maging ama ni Carla at naging walking ATM na lang niya? Bumalik lahat ng alaala ng malinaw na malinaw. Ang kasal niya 2 taon na ang nakaan. Sabi niya, kulang ang budget. Kaya naglabas ako ng tseke na 850,000 pesos nang hindi man lang humihingi ng breakdown. Ang ngiti niya noon, para bang normal lang na may magulang na ATM. Walang thank you na masyado, diretso lang sa phone niya. Tapos yung sasakyan ni Peping 8 buwan pagkatapos. Papa, kailangan talaga namin ng maayos na sasakyan. 1,500,000 para sa bagong-bago na Fortuner. Na-deliver sa loob ng 1 linggo. Nag-thank you si Peping. Pero si Carla, halos hindi man lang umangat ang tingin sa cellphone niya nang ibigay ko ang susi. Naririnig ko pa rin ang mahinang boses ni Elena sa alaala. Magtiis ka muna, Freddy. Nahihirapan pa siyang tanggapin na wala na ako. Pero 3 taon na ang lumipas, at ang pagtiis niya ay naging ganap ng pagsasamantala sa isang ama na takot mawalan ng natitira niyang pamilya. Tumayo ako. Matigas na ang mga binti sa kakapirme. Sa dingding ng studio ko, nakasabit ang mga parangal ko sa construction. Larawan kasama ang malalaking kliyente. Frame contracts ng mga proyektong bilyon ang halaga. Anong ang taong nagtayo ng imperyo, mula wala ay naging ganito, kahina pagdating sa personal na buhay. Nasa silver frame sa desk ko ang sagot. Laawan ni Elena sa huling bakasyon namin sa Tagaytay. Nakangiti siya sa sinabi ko. Hinahaplos ng araw ng lawa ng Tagaytay ang kulay abo niyang buhok. Sa 3 taon mula nung mamatay siya, ako sa lahat ng hiling ni Carla. Takot na baka kapag tumanggi ako, mawala na rin ang huling pamilya ko. Pero ang pamilya ba ay nagnanakaw sa isa't isa? Ang pamilya ba ay ginagamit ang lungkot mo para sa pera? Ang graduate school niya, halos 2 milyon sa loob ng 2 taon. Binayaran ko lahat
kahit 2 beses siyang nagpalit ng kurso. Ang salamat niya noon, unti-unti nang nawala. Hanggang sa wala na talaga maliban kapag may kailangan ulit. Patent recognition. Yan ang nagpatayo sa akin ng multi-billion construction company. Kung ilalapat ko sa ugali ni Carla, malinaw na malin, unti-unting lumalaki ang hinihingi, lumiliit ang pasasalamat, mas nagiging transaksyon kaysa pamilya. Tumunog ang orasan sa dingding, 8 oras ng gabi. 4 na araw na lang bago dumating ang magulang ni Peping. May dalang misuring tape at furniture catalog. Lano nang i-rearrange ang pinaghirapan ko sa buong buhay para sa kanilang ginhawa. Kinuha ko ang larawan ni Elena. Mahal na mahal niya si Carla. Pero siya rin ang disiplinadong magulang sa amin. Hindi niya papayagan itong kawalang-galang na ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ko sa larawan niya. Ang sagot ay dumating sa sarili kong boses. Itigil mo nang maging biktima. Hindi na ako nakatulog. Pumunta ako sa routine ko, ligo, sipilyo, binasa ang sports section ng linggo. Pero pagkahiga ko, ayaw magpahinga ng isip ko. Sa halip na bilangin ang tupa, binilang ko ang araw. Lunes, Abril 28. Martes 20, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Mayo 4. 6 na araw. Nasa 12 oras 47 minuto ng madaling araw nang magumpisa ng magforma ang plano. Hindi na ito tungkol sa emosyon. Negosyo na to. At ang negosyo, alam ko. Lahat ng matigas ang ulo na kliyente. Imposible ang deadline. Kontraktor na nagtatangkang manggipit. Nagturo silang lahat sa akin ng human nature at leverage. Rule 1. Huwag makipagnegosyo ng desperado. Akala ni Carla desperado ako para mapanatili ang relasyon namin. Totoo, yan sa loob ng 3 taon. Pero ang desperadong ama, hindi nagsasabi ng hindi at naghahang up sa anak niya. Hindi rin nag-hire ng abogado. Rule 2. Ang may mas maraming impormasyon ang panalo. Akala ni Carla kilala niya ako. Ang balo na hindi makatanggi. Wala siyang alam kay Ate. Marcos Tan. Rule 3. Timing ang lahat. 6 na araw, sa pananaw niya, kulang na kulang. Sa akin, sapat na sapat para makapaghanda ng elegante. Naalala ko si Frank Cruz, developer na nagtangkang agawan ako ng proyekto sa BGC noong 1998. Ginamitan ako ng panggigipit, legal threats, tsismis. Pinanindigan ko siya habang tahimik akong kumukuha ng kontrata sa mga subkontraktor niya. Nung bumagsak ang timeline niya, handa na ako na may premium rates. Parehong-pareho. Akala ni Carla pinipilit niya akong sumuko. Hindi niya alam, binibigyan niya ako ng oras para makapagtayo ng perpektong bitag. 1 oras 23 minuto na madaling araw nang ngumiti ako sa dilim. Sabi ni Elena noon, may ruthless akong side kapag napipilitan talaga. Mabait ka 75% ng oras, Freddy. Pero yung 5%, nakakatakot. Hindi pa nakita ni Carla yung 5%. Malapit na. Sa 2 oras ng umaga, matibay na ang plano. Bukas, kakausapin ko si Derek, kapitbahay kong tech genius. Miyerkules, ifa-finalize kay Ate. Marcos. Huwebes at Biyernes, paghahanda. Sabado ng gabi, akyat ako ng Tagaytay bilang mabait na ama na inaasahan ni Carla. Linggo ng umaga, makikilala niya ang ibang bersyon ni Freddy Martinez. Martes ng umaga, parang nabuhayan ako ng bagong lakas. 7 oras pa lang, nagising na ako, naligo, nagkape, at eksaktong 9 oras, pumunta ako sa bahay ni Derek. Nakabukas ang pinto, nakapajama pa siya, may hawak na kape, medyo magulo ang buhok, typical work from home look ng mga taga Silicon Valley ng Pilipinas. Freddy, okay ka lang ba? Tanong niya. Pinapasok ako sa home office niya na puno ng monitor at cables. Actually, kailangan ko ng tulong mo sa isang creative technical project. Tumaas agad ang kilay niya. Anong klaseng project? Home automation, motion sensors, voice assistant, lighting effects, may mga unexpected guests kasi. Ngiti ako. Para siyang bata na binigyan ng bagong gadget. Parang haunted house setup. Count me in. Sa loob ng 2 oras, nakapuno na ang SUV niya ng gadgets. Motion detectors, programmable LED strips, wireless speakers, hidden cameras, water flow controllers, at tablet na puno ng home automation software. Sa biyahe papuntang Tagaytay, excited na excited siya. Pwede natin i-program na cascading. Kapag may pumasok, magfa-flash ang ilaw, magsasalita ang voice assistant, bubuhos ang tubig sa lahat ng gripo at shower. Magiging interactive horror experience ang buong bahay. Gaano ka-sophisticated pwede? SKY's the limit, boss. Pagdating namin sa villa, napahanga si Derek.
Grabe, ang ganda. Malaki ang matatanggap na welcome ng mga bisita mo. Sa loob lang ng ilang oras, namap na niya ang sensor placement sa bawat kwarto. Nakaprogram na ang tablet, at nakamount na ang mga gadgets. Motion detector dito sa entryway. Sabi niya habang iniscrew ang maliit na device. Pag may pumasok, magfa-flash strobe ang ilaw sa living room habang magsasalita ang voice. Hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito. Umalis agad. At kapag hindi sila umalis, ngiti siya na parang villain sa pelikula. Phase 2. Lahat ng gripo at shower, full blast. Tapos mas matindi ang babala. Hanggang 3 oras ng hapon, 2 motion sensor na sa bawat kwarto. Strobing lights na nakakabaliw. Voice assistant na may sunod-sunod na babala na lalong tumitindi. At water system na magbubuhos kahit saan. Test namin. Pumasok ako sa living room. Bigla, flashing lights panandang pandagdag boses na, ang ari-arian na ito ay pag-aari ni Freddie Martinez. Trespassing kayo. Umalis agad. Pagkatapos ng 30 seconds na gumalaw pa rin ako. Lahat ng ilaw sa bahay strobing panandang pandagdag tubig sa banyo, at kusina panandang pandagdag bagong babala. Security system activated. Nakatawag na sa pulis. Lumabas agad. Perfect, sabi ko. Battery backup to. Hindi nila mapapatay kahit i-off ang main breaker. Remote control ko sa phone ko. Live cameras, manual override, lahat. Bago umalis, tanong ni Derek, kailan darating ang mga special guests mo? Linggo ng umaga. At hindi nila alam. Ngiti ako. Akala nila kanila na ang villa ko. Tumawa siya ng malakas. Maligayang pagdating sa kanila. Miyerkules ng umaga, 8 oras 30 minuto pa lang. Nasa pinto ko na ulit si Derek dala ang bagong equipment. May mga bagong ideya ako, sabi niya, excited na excited. Industrial batteries sa basement, hindi mapapatay kahit anong gawin nila. Tapos projectors, para sa moving shadows sa wall. Parang multo. Sa biyahe ulit papuntang Tagaytay, kwento siya ng kwento. Ghostly silhouettes, hidden speakers na magbubulong, wind sound kahit sarado ang bintana. Backup power na tatagal ng 1 linggo. Papasok sila sa horror movie, sabi niya. Gumastos kami ng buong araw. May projectors na sa mga pangunahing kwarto. Gumagalaw na anino na para may taong nakamasid sa likod ng muebles. Professional grade speakers na kasing liit lang ng smoke detector. Pero naririnig sa buong bahay. Yapak, bulong, ungol ng hangin, creaking floorboards. Tapos ang karatula sa labas ng pinto. Maligayang pagdating essay bahay ng hiniharap. Pumasok kayo essay sariling risko. Professional looking, parang tech demo. Legal na legal. Sa hapon, test ulit. Pumasok si Derek sa bawat kwarto, habang ako nakatingin sa tablet. Pag may gumalaw, strobe lights panandang pandagdag dancing shadows, panandang pandagdag tubig panandang pandagdag boses na, hindi kayo ang may-ari, umalis agad. Pag hindi tumigil, mas lalong tumitindi, parang buhay na bahay na galit sa trespasser. Continuous hanggat may gumagalaw. Sabi ni Derek. Kung magtago sila, may 30-second grace period. Pag gumalaw ulit, mas malala. Sa gabi, tapos na ang lahat. Mukhang ordinaryong villa pa rin sa labas. Pero sa loob, teknolohikal na impyerno na handang sumabog sa mga hindi welcome. Salamat, Derek. Perfect too. Tumawa siya habang nagpa-flying kiss sa villa. I almost feel sorry for them, almost. Linggo, Mayo 4. Eksaktong 2 oras ng hapon. Nakaupo ako sa studio ko sa Maynila. 3 monitor ang nakabukas. Live feed mula sa lahat ng kamera sa villa. Tahimik na tahimik ang Tagaytay sa screen. Walang kamuwang-muwang na may nakatago ng teknolohikal na bitag. 2 oras 28 minuto AM. May dumating na itim na Innova sa approach road. Tumpak na tumpak. Punctual talaga si Carla pagdating sa ganitong bagay. Lumabas si Carla mula sa front passenger. Hinaplos ng hangin ang buhok niya habang tinitingnan ang kanila ng villa. Si Peping sa driver side, tinutulungan ang mga magulang. Sina Tito Carlo at Tita Margarita, mukhang retirees na excited. May dalang malaking bag at sinelas pambahay pa. Parang permanenteng lilipat na. 4 silang nagtitipon-tipon sa likod ng sasakyan. Nagbubuhat ng maleta at kahon. Hindi weekend, hindi temporaryo, ganap na pagtakiover. Itinuro ni Carla ang pinto habang excited na nagkukwento. Kahit walang tunog sa kamera, kita ko ang triumph sa body language niya. Lumapit sila sa pinto bilang isang grupo. 4 na taong 100% siguradong kanila na ang lugar. Unang huminto si Tita Margarita sa karatula. Welcome to the house of the future. Enter at your own risk. Binasa niya ng malakas, galit na galit. Ano tong kalokohan na to? Sinong naglagay nito?
Sumali si Tito Carlo. Prank siguro ng mga bata. Balewalain mo na lang. Tumawa si Carla ng pagak. Si Papa lang yan. Weird niya talaga minsan. Hayaan nyo na. Pero hindi pa tapos si Tita Margarita. Hinila niya ng malakas ang karatula. Nabunot sa pader kahit gaano pa kaganda ang pagkakabit ni Derek. Kling-klang. Inihagis niya sa gilid. Ayan. Hindi ko papayagan na masira ng kalokohan ang unang araw natin sa bagong bahay. Palakpakan ni Carla. Tama po kayo, tita. Inyo na to ngayon. Tumawa silang lahat habang tinatapakan ang karatula at papasok sa pinto. 4 na taong nagpakita ng ganap na kawalang-galang sa ari-arian ko. Sa babala ko, sa karapatan kong magtakda ng hangganan. Fair warning given. Fair warning, tinapakan. Ibinigay ni Carla ang susi. Duplikete siguro ng spare na pinagkatiwalaan ko sa kanya noon. Bumukas ang pinto. Mag-feel at home kayo. Sigaw ni Carla habang papasok. Akin, inyo na talaga to. Narinig ni Tita Margarita ang echo sa loob. Ay grabe, mas maganda pa sa loob. Hindi ko akalain ganito kadali. Red indicators ang lahat sa monitoring system ko. 4 na target detected. Systems armed. Hindi ko pa pinindot ang execute. Hayaan muna natin silang maging komportable. 10 oras ng gabi. Natutulog na sina Carla at Peping sa master bedroom. Natutulog na rin sina Tito at Tita sa guest room. Oras na. Hawak ko ang cellphone. Isang tap lang. Buhay na ang buong sistema. Pinindot ko. Execute. Sabay-sabay na naganap lahat. Parang symphony ng impyerno. Lahat ng ilaw, strobing red, blue, white na nakakabaliw. Lahat ng gripo at shower, buhos na buhos, parang bagyo sa loob ng bahay. Si Carla, biglang tumayo sa kama, nakasilweta sa flashing lights. Si Peping, sumigaw ng kung ano habang natatakpan ang tenga. Tapos sumali ang voice assistant. Malakas na malakas mula sa lahat ng speakers. Unauthorized intrusion detected. Hindi kayo Yenji may-ari ng bahay NAIT. Lumabas agad. Sa guest room, napasigaw si Tita Margarita nang magumpisang gumalaw ang mga anino sa wall. Mga silhawete na parang may buhay, nakamasid, gumagalaw. Carlo, may multo. Umalis tayo dito. Hindi na makagalaw si Tito Carlo sa takot. Habang tumatakbo sila sa hallway, lalong tumitindi, mas mabilis ang strobe, mas malakas ang tubig, mas matindi ang babala. Security protocols activated. Pulis NAENG papunta. Lumabas agad. Si Carla, gusgusin ang buhok, takang-taka. Hindi pwede to. Hindi gumagana ng ganyan ang bahay. Sinubukan ni Peping hanapin ang breaker bots. Wala siyang alam na may backup battery na tatagal ng 1 linggo. Parang buhay na ang villa. Galit na galit sa mga trespasser. 4 na taong dating mayabang, ngayon takot na takot, basa, gusgusin, nagkakagulo sa loob ng sarili kong bahay. 6 na oras na tuloy-tuloy ang welcome party. 6 oras ng umaga, nagunlock na ang pinto, program delay para hindi sila matrap, pero sapat na para mabaliw. Sabay-sabay silang tumakbo palabas, parang mga basang sisiw, halos maiwan ang mga paa sa takot. 7 oras 30 minuto tumawag si Carla. Sinagot ko ng mahinahon. Magandang umaga, anak. Kumusta ang gabi niyo sa villa? Parang bomba ang sumabog sa kabilang linya. Yenji ginawa matandang ulol K. Sigaw niya, basag na basag ang boses sa pagod at galit. Trauma na sina Tito at Tita. Halos hindi na makapagsalita. Carla, anong nangyari? Kunyari ko pang mangmang. Eway, huwag kang magmalinis. Biglang nabaliw ang buong bahay. Kumikislap ang ilaw, bumubuhos ang tubig. May boses na nagsasabing trespasser kami. May mga anino sa wall. Grabe naman, nakakatakot. Sabi ko nang may pag-aalala sa boses. Tumawag ba kayo ng tulong? Tumawag kami ng pulis. Pumunta sila kaninang 6 Walaw abnormal. Sabi technical malfunction lang daw. Ngiti ako. Buti naman at hindi totoong panganib. Panganib. 8 oras kaming hindi nakatulog. 2 beses hinimatay si Tito Carlo. Umiyak nang umiyak si Tita. Kawawa naman, hindi talaga predictable ang mga bagong smart home system minsan. Huwag kaming lahugin. Alam kay ikaw Yenji may gawa nito. Paano? Nasa Maynila ako buong gabi. Anong makokontrol ko ang villa mula 200 kilometro ang layo? Silence. Sa susunod, Carla, mahinahon kong sabi, kapag may balakang kunin ang hindi sayo, tandaan mo, 30 taon ng construction experience, mas malakas kaysa emotional blackmail. Binabaan ko ang telepono. Hindi na siya tumawag ulit. At ang villa ko sa Tagaytay, tahimik na ulit. Akin pa rin. At walang makakaagaw pa kailanman.
Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like, subscribe, at i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at ano ang naramdaman ninyo. Para sa susunod na kwento, i-click ang video sa kaliwa. Maraming salamat.